Alam niyo no, may mga pananahimik na bigla na lang binabasag. At kapag galing mismo sa loob yung boses, di ba? Lahat tayo napapakinig. Ito ang kwento ni RJ Lim, isang dating director sa Malacanang. Alamin natin ngayon kung ano ba talaga yung mga nakita niya sa loob na nagtulak sa kanya para iwanan ng pwesto at magdeklara para sa 2026. Ayan, siya si RJ Lim. Kung titingnan niyo tong litrato, kasama pa niya si Presidente Bongbong Marcos. Dito mo makikita kung gaano siya kalapit dati sa administrasyon. Pero yan ang kwentong magbabago. Para maintindihan natin kung gaano kabigat yung mga sasabihin niya, kailangan nating balikan kung saan siya nanggaling. Kasi ito hindi siya kritiko from the start. Isa siyang tunay na naniniwala, buong-buo yung tiwala niya sa misyon ng gobyerno. Okay, so part 1, a supporter's initial belief. Silipin natin kung ano ba yung pananaw niya nung una, nung isa pa siyang tapat na taga-suporta. So ano ba yung posisyon niya? Siya ay isang director sa National Printing Office. At itong ahensya na to, nasa ilalim ng Presidential Communications Office. Ibig sabihin, guys, nasa gitna siya ng communications machinery ng gobyerno. May access siya. At marami siyang nakikita. At eto, pakinggan natin mismo mula sa kanya. Sabi niya, naniniwala raw siya na gusto talaga ni Bongbong Marcos na itama ang nakaraan, linisin ang pangalan ng pamilya nila at magtrabaho ng tapat para sa Pilipino. So hindi lang to basta suporta lang, malalim to eh. At yung paniniwalang yan parang double-edged sword, no? Ito yung nagbigay sa kanya ng drive, ng lakas para maglingkod, pero ito rin pala yung dahilan kung bakit nanahimik muna siya nung umpisa. Pero dito na nag-umpisang magbago ang lahat. Dito nagsimulang gumuho yung paniniwala niya. Kasi mula sa loob daw, may mga nasaksihan siya na, hindi niya nakinaya. Ito yung sinabi niya. Sa paglipas ng panahon, may mga nakita akong bagay na hindi ko na kayang bigyan ng katwiran. Grabe no? Dito nagsimula yung mga lamat. Hindi ito biglaan Parang unti-unti siyang namulat sa isang masakit na katotohanan. At nilinaw niya yung mga nakita raw niya, hindi yan mga isolated mistakes lang. Hindi rin yan basta growing pains ng isang bagong administrasyon. Ang nakita raw niya, mga pattern, paulit-ulit na nangyayari, mga palusot, mga cover-up. So hindi na ito aksidente, di ba? Para na siyang isang sistema na kumikilos. At yun ang nagpabago ng lahat para sa kanya. So ano ba yung kultura na yon? Ayon sa kanya, dalawang bagay. Una, isang kultura kung saan yung korupsyon hindi na raw tinatago. At pangalawa, yung accountability o pananagutan, imbes na ituring na tungkulin, tinatrato pa raw bilang isang banta. At syempre, lahat naman naipon niyang nakita, umabot sa sukdulan. Isang punto kung saan wala nang balikan. Ito na yung breaking point niya. At ito, napakaklaro ng dilema niya. Ganito niya inexplain, kung mananatili siya sa pwesto, para na rin siyang nakikilahok sa mga nangyayari. Pero kung mananahimik lang siya, para na rin siyang pumayag. Ang bigat, no? Sa huli, ang desisyon niya, hindi na lang tungkol sa trabaho Naging personal na siya. Sabi niya, umalis daw siya kasi hindi niya na kayang tumingin sa salamin at sabihing ginagawa niya ang tama. Isang usapin na ng konsyensya. Kaya ang naging tugon niya sa lahat ng to, isang simple pero matapang na hakbang, nag-resign siya. Pero alam nyo, ang bawat paninindigan laging may kaakibat na halaga. Alam niya na may personal na kapalit ang desisyon niyang to. At inanticipate na niya to Alam niyang posibleng magalit yung mga kaibigan niya sa kampo ng presidente. May mga taong lalayo sa kanya at baka may iba pa na tuluyan siyang itatakwil. Yan yung presyo na handa niyang bayaran. Pero sa kabila ng lahat ng yan, nanindigan pa rin siya. Gumuhit siya ng linya. Kasi para sa kanya, may mga bagay na hindi dapat tinatawid kahit ano pa ang kapalit. At ito na nga, dito na tayo papunta sa huling bahagi ng pahayag niya. Isang napakalinaw na deklarasyon na nakatutok sa 2026. At ito yung sinabi niya, pakinggan niyo to. Hindi na ako interesadong protektahan ang mga taong hindi kailanmang pinrotektahan ang interes ng publiko. Wow, ang linaw ng pagbabago ng loyalty niya, di ba? At hindi ito puro salita lang, handa raw siyang panindigan ng lahat ng ito. Una, tatayuan niya kung ano ang alam niya.
Pangalawa, handa siyang sumayalim sa investigasyon. At pangatlo, haharapin niya anumang scrutiny o verifikasyon. All in kumbaga. At ito ang kanyang pangwakas na pahayag o pangako, depende sa kung sinong nakikinig. Ang 2026 ay hindi magiging taon na ako'y mananahimik. Malinaw? So, ang kwento ni RJ Lim nagiiwan sa atin ng isang malaking tanong, di ba? Kapag ang isang insider, isang taong galing mismo sa loob, ang siyang bumasag sa katahimikan, ano ba talaga ang sinasabi nito tungkol sa sistemang iniwan niya?